Who's the target? I need to kill him. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaastig na movie series na The Day of the Jackal. Sa simula ng eksena, makikilala natin si Jackal, isang world-class assassin na nakasuot ng isang maskara na mukhang totoo, habang pinag-aaralan nito kung paano gayahin ng boses ng kanyang pinakabagong biktima na isang janitor na nagtatrabaho sa isang makapangyarihang kumpanya. Ang main target ni Jackal ay si Manfred Fest, isang kandidatong German Chancellor mula sa far right. Ngunit bago iyon, kailangan niya munang maisakatuparan ang una niyang plano. Nang araw na iyon, pumasok si Jackal sa lobby ng Fest Corporation at madali niya namang nalagpasan ang lahat ng kanilang mga security protocol. Habang papasok, napansin niya si Elias na anak ni Manfred na nakikipag-usap sa kanyang assistant. Pagkatapos ay pumunta siya sa opisina sa tabi nito at doon naghanda siya ng isang pistol na mayroong silencer. Mabilis niya namang pinaslang ang assistant nang pumasok ito at nadatnan siya. Narinig naman ng security guard ang pagbagsak at sinilip ito, ngunit binaril siya ni Jackal. Pagkatapos, pinaputukan ni Jackal si Elias, ngunit sinadyang hindi niya ito tamaan, dahilan para makatakbo ito. Hinabol niya si Elias at nakita niyang bumaba ito sa hagdanan. Tinamaan niya si Elias sa magkabilang paa, kaya bumagsak ito. Nakiusap si Elias para sa kanyang buhay, ngunit biglang naglaho si Jackal. Makalipas ang ilang sandali, nakatakas siya papunta sa bubong ng gusali at nakita ang mga pulis na rumiresponde. Naghagis siya ng mga smoke grenade sa magulong eksena sa ibaba bago siya bumaba gamit ang lubid at agad na naglaho. Pagkatapos, mabilis na bumalik si Jackal sa kanyang hideout. Pagdating niya sa kwarto, inalis niya ang kanyang komplikadong maskara at lumitaw ang kanyang totoong mukha. Pagkatapos, habang nagpapahinga, sinuri niya ang bilis ng hangin para sa ikalawang bahagi ng kanyang misyon. Kinabukasan, kumalat na ang balita tungkol sa pag-atake kay Elias at ng mga oras na yun, ang kanyang target na si Manfred ay nasa kanyang sasakyan patungong ospital. Samantala, nagsimula ng inihanda ni Jackal ang kanyang powerful long-range sniper rifle na may magnetic trigger. Lumalabas na ang kanyang pinagtataguan ay nasa harap mismo ng ospital kung saan dinala si Elias. Sinilip niya ang paligid gamit ang scope, saka nagpaputok ng isang bala upang subukan ito. Pagkatapos ng ilang trial, eksakto nang tumama ang bala sa gitna ng target. Ilang sandali pa, dumating na si Manfred at ang kanyang escort sa ospital na napapaligiran ng mga nagpuprotesta laban sa kanya at sa kanyang partido. Matyagang naghintay si Jackal habang papasok ang convoy. Nang handa na ang mga gwardya na ihatid si Manfred sa loob ng pintuan, pinalabas na ito ng kotse. Ngunit bago pa man ito makapasok, ay agad na nagpaputok si Jackal at tinamaan ito sa hulo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Gamit ang binoculars, ang isa sa mga gwardya ay napansin ang kislap ng sniper scope at kahit na may pagkakataon si Jackal na patayin ito ay hindi niya ito ginawa. Sa halip, mabilis niyang niligpit ang kanyang mga gamit at iniwan ang isang nakahandang bomba sa silid. Habang nasa loob ng sasakyan, nakita ni Jackal na nagmamadaling dumaan ng mga pulis sa kanyang harapan patungo sa hotel. Ngunit nang dumating ang mga ito sa silid, huli na nang malaman nila na may bombang sasalubong sa kanila. Samantala, ang sasakyan na ginamit ni Jackal papunta sa isang underground parking lot ay kanyang pinasabog at muling nagpalit ng ibang modelo. Sa ibang eksena, makikilala natin ang MI6 weapons expert na si Bianca Pullman na nakakita ng mga ulat tungkol sa pagpaslang kay Manfred. Umuwi siya sa kanyang asawa na si Paul at anak na si Jasmine. Nang mga oras na yun, nanonood ang mga ito ng isang interview sa tech billionaire na si Ole Dagcharz na lumilikha ng isang software na tinatawag na River na maglalantad ng lahat ng lihim na transaksyon ng ibang mga bilyonaryo. Pagkatapos, napanood nilang muli ang ulat tungkol sa pagpaslang kay Manfred at makikita ang matinding interes dito ni Bianca.
Kinabukasan, sinuri niya ang ulat tungkol sa pamamaril at nagulat siya nang malaman na ang putok ay ginawa mula sa mahigit 2 milya ang layo. Isang meeting ang ginagawa tungkol sa insidente at nagmamakaawa naman si Bianca sa kanyang officer na payagan siyang makapasok sa loob dahil eksperto siya sa mga sniper. Ngunit hindi nakalista ang pangalan niya sa attendees kaya't palihim siyang pumasok kung saan nagbibigay na ng ulat ang German intelligence. Bigla siyang sumabat at tinanong ang officer upang kumpirmahin ang distansya ng pagbaril na kung totoo ay mababreak nito ang world record, pati na rin ang laki ng baril na kakailanganin para magawa iyon. Ayon sa napag-usapan, ang naturang baril ay hindi kakasya sa isang bag maliban kung ito ay mula sa isang collapsible rifle, isang bagay na iniisip ng lahat na imposibleng gawin dahil sa alignment ng baril. Ngunit may kakilala si Bianca na isang tao na gumagawa ng ganoong style ng armas. Ito ay si Norman Stoke na matagal nang gumagawa ng collapsible barrel. Nag-atubili naman ang kanyang officer na i-trace ang mahina at malabo niyang lead. Ngunit tiyak si Bianca na matutuntun niya ito. Matapos ang meeting, pinatawag siya ni Isabel Kirby, isang mataas na opisyal ng MI6 upang magbigay ng detalye tungkol kay Stoke. Ipinaliwanag ni Bianca na si Stoke ay isang veteranong gunsmith na gumawa ng baril na ginamit sa huling high-profile assassination. Pinuri naman siya ni Isabel at hiniling na huwag silang biguin. Samantala, dumating si Jackal sa Paris at nagtungo sa isang computer shop. Nag-login siya sa dark web upang kunin ang kanyang bayad. Muli naman siyang nakatanggap ng panibagong trabaho, ngunit gusto ng kliyente ng personal na pagkikita. Tumanggi siya noong una, ngunit nang makita ang halagang 10 milyong dolyar, binali niya ang sarili niyang tuntunin at pumayag na makipagkita sa halagang 1 milyong dolyar. Samantala, nagpunta naman si Bianca sa Northern Ireland upang makipagkita sa kanyang kontak na si Sparrow na kalaunan ay lumalabas na isang babae. Si Sparrow o Allison ay asawa ng kapatid ni Stoke. Sinabi nitong matagal na niyang hindi nakikita ang bayaw, ngunit pinaghihinalaan ni Bianca na nagsisinungaling ito. Nang gipitin ito ni Bianca, napilitang aminin ni Allison na kailangan pa niyang maghanap ng paraan upang makipagkita kay Stoke. Samantala, natanggap na ni Jackal ang kanyang bayad at nagtungo sa Sweden kung saan nakipagtagpo siya sa kliyente sa isang liblib na kubo. Doon, nakilala niya si Zena na nagsabing ang target ay si Charles, ang tech billionaire. Humingi si Jackal ng $100 million dahil sa bigat ng misyon. Nang sabihing kailangang ikonsulta muna ito sa kanyang mga boss, bigla naman siyang naglaho. Dahil wala siyang natanggap na balita mula kay Allison, iniutos ni Bianca sa kanyang team na alamin ang lahat tungkol sa anak nitong si Emma. Sa kanilang pagpupulong, kasama si Isabel at O, ipinaliwanag niya na hindi nakikipagtulungan si Allison kaya't napagpasyahan nilang gamitin si Emma na kasapi ng isang aktivistang grupo. Sa isang rally, napansin ni Bianca si Emma na nasa gitna ng mga nagpuprotesta. Inaresto ng mga pulis si Emma at dinala sa kanilang kustodiya. Mula sa ibang silid, si Bianca ang nagsasabi kung ano ang dapat itanong ng interrogator kay Emma. Pagkatapos ay inakusahan nila si Emma ng pananakit sa pulis gamit ang bote. Maring itinanggi ito ni Emma at humingi ito ng abogado. Inaasahan naman ito ni Bianca upang mapilitang tawagan ng kanyang ina. Pagkatapos ay ikinulong nila si Emma sa selda. Sa ibang eksena, dumating si Jackal sa Spain at nagtungo sa isang marangyang villa. Doon, makikilala ang kanyang asawa na si Nuria na masayang sumalubong sa kanya. Pagkatapos ay nagtungo siya sa sariling opisina upang makipag-usap sa kliyente tungkol sa natapos niya ng kontrata, ngunit tumanggi na itong magbayad. Samantala, habang nakakulong, inatake sa puso si Emma at agad itong dinala sa ospital. Nang malaman ito ni Bianca ay sumakay siya sa ambulansya upang bantayan ito. Ngunit sa kasamaang palad ay binawian na ito ng buhay. Pag-uwi ni Bianca, tumawag si Allison at tinanong kung may kinalaman siya sa pagkakaaresto ng anak. Maring itinanggi ni Bianca ang anumang partisipasyon at hindi niya sinabi na patay na ang anak nito.
Kinabukasan, ipinatawag si Bianca sa isang pagpupulong kasama si Isabel at O tungkol sa pagkamatay ni Emma at doon ay dumating din ng isang lalaki na nagngangalang Mr. Carver. Ipinaliwanag ni Isabel na si Mr. Carver ang naglilinis ng mga gulo sa kanilang agency. Tiniyak ni Carver na hindi dapat maikabit ang MI6 sa pagkamatay ni Emma. Pagkatapos ay tinanong niya si Bianca kung mayroon bang ibang nakakakilala sa kanya. Sinabi nito na ang tanging nakakaalam ng pangalan niya ay ang pulis na nag-interrogate sa dalaga. Isinuggest ni O na ihinto na ang operasyon. Tinawag niya na ang lead ni Bianca ay walang saysay. Ngunit iginiit ni Bianca na mas importanteng mahuli ang pumatay sa isang mataas na politiko kaysa sa pagkamatay ni Emma. Pumanig si Isabel kay Bianca at nag-alok si Carver na tulungan silang itago ang insidente tungkol sa pagkamatay ni Emma sa loob ng 24 oras. Agad namang nakipag-ugnayan si Bianca kay Sparrow o Allison at nagsinungaling ito at sinabing papalayain ng anak nito kung makukuha nila ang numero ni Stoke. Samantala, sa bahay ni Jackal, nagkulong siya sa opisina upang mag-research tungkol kay Charles. Nakabasa siya ng mga articles tungkol sa River at kung paano nito mababago ang financial crisis sa mundo. Nag-login siya sa dark web, ngunit tuluyan ng tumanggi ang dati niyang kliyente na bayaran ng huli niyang misyon. Agad naman niyang pinatay ang laptop nang makita ang pagdating ng kanyang asawa. Napansin ng kanyang asawa na malalim ang kanyang iniisip at ipinaliwanag ni Jackal na mayroon siyang kliyente na tumangging tumupad sa kasunduan kaya kailangan niya itong ayusin. Samantala, si Zena ay nakipagkita sa kanyang amo na si Timothy Winthorpe, isang makapangyarihang negosyante na nais masiguro na kayang tapusin ni Jackal ang kanyang misyon. Pinapanood nila sa TV ang isang panayam kay Charles tungkol sa kakayahan ng River. Ngunit agad itong pinatay ni Timothy. Matigas ang paninindigan nito na dapat na mamatay si Charles bago mailabas ang software. Samantala, sa bahay ni Allison, kasama niya ang asawang si Larry. Nag-aalala siya sa anak na si Emma at nais niyang bumisita sa England. Ngunit pinaalala ni Larry na wala silang sapat na pera. Sinabi ni Allison na kontakin ni Larry ang kapatid nitong si Stoke upang humingi ng tulong pinansyal. Ngunit nag-aatubili ito dahil maaari siyang mapahamak. Gihit ni Allison na wala na silang ibang mapagpipilian. Sa ibang eksena, abala naman ang mag-asawa sa kaarawan ng kanilang anak. Habang nagdiriwang, nakatanggap si Jackal ng mensahe galing sa kanyang kliyenteng tumangging magbayad sa una. Ngunit ngayon ay nagdeposito na ito sa kanyang bank account at nalaman niya kung saan ang lokasyon nito. Nang bumalik siya sa party, dala ang kanyang mga gamit. Nadismaya at ikinigalit ni Nuria ang kanyang desisyon. Nagpaalam si Jackal sa lahat at lumabas upang hintayin ng kanyang taxi. Ngunit iginit ni Nuria na ihahatid siya nito. Pagdating sa airport, nagpaalam si Jackal sa kanyang asawa. Ngunit matapos itong umalis, sumakay si Jackal sa isang taxi at nagtungo sa kanyang bank vault kung saan nakatago ang malaking halaga ng pera at mga peking dokumento para sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos, lumabas siya ng bangko at muling sumakay sa taxi. Nang mga sandaling iyon, bumili ng bulaklak si Nuria. Pasakay na sana siya sa kanyang sasakyan nang makita si Jackal na dumaan sakay ng isang taxi. Tinawagan niya ito, ngunit voicemail lamang ang sumagot. Pag-uwi ng bahay, ikinuwento niya sa kanyang ina ang nakita. Agad inisip ng ina na ito ay may kalaguyo at pinagalitan si Nuria dahil sa pagiging sobrang mapagtiwala. Ngunit ayaw maniwala ni Nuria at gusto lamang na ayusin ang sitwasyon. Samantala, makikita si Bianca na pinagmamastang mabuti ang nakadisguise na si Jackal at pinag-aaralan ang bawat detalye tungkol dito. Natuklasan naman ni Allison na kinontak na ng kanyang asawa ang kapatid nitong si Stoke at naghihintay na lamang ng reply. Nag-report naman si Bianca kina Isabel at O. Naniniwala siya na British at dating militar ang kanilang hinahabol batay sa kanyang mga kasanayan. Nadiskubre rin niya na ang backpack na dala ng sospek ay tanging sa Britain lamang na ibebenta at hindi ito ipinapadala sa ibang bansa. Sinabi naman ni Isabel na kailangan na nilang makakuha ng impormasyon kay Allison upang malaman ang kinaroroonan ni Stoke. Kinabukasan,
Dumating naman si Jackal sa Germany at nakatanggap ng tawag mula kay Zena. Tinanggap ng kanyang amo ang deal, ngunit tinihingi nito na magkita sila ng personal dahil sa laki ng bayad. Pumayag naman si Jackal, ngunit iginiit niya na siya ang magsasabi ng lokasyon kung saan sila magkikita. Samantala, habang nasa loob ng bar sina Allison at Larry, inutusan niya ang asawa na bumili ng inumin at ginamit ang pagkakataon para kuhanan ng litrato ang numero ni Stoke bago siya makabalik. Pag-uwi naman ni Bianca, nadatnan niya na naghahanda ng hapunan ang kanyang anak na si Jasmine dahil darating ang dalawang anak ni Paul sa nauna nitong asawa. Habang naghahapunan ang lahat, nakatanggap naman si Bianca ng mensahe galing kay Allison. Ito ay ang litrato ng numero ni Stoke. Agad siyang nagbihis at nagpaalam. Nadismaya naman ang kanyang pamilya sa kanyang naging desisyon. Kinabukasan, dumating siya sa Latvia upang hanapin si Stoke at nakipagkita kay Spencer, isang agent ng MI6 na tutulong sa kanyang misyon. Samantala, nasa isang restaurant si Zena nang matanggap niya ang instruction kung saan sila magkikita ni Jackal. Lumabas siya habang hindi namamalayan na sinusundan na siya nito at nakadisguise. Umupo siya sa bench kung saan naupo rin si Jackal. Nais pa rin itong makipagnegosasyon, ngunit nanindigan naman si Jackal sa kanyang presyo dahil ang iniisip nito ay hindi lamang ang pagpatay kundi pati na rin ang kanyang pagtakas. Nag-alok naman si Zena ng paunang 20 milyong dolyar at itinakdang matapos ang trabaho sa loob ng ilang linggo bago mailabas ang River. Hindi gusto ni Jackal na minamadali ang kanyang trabaho, pero nang matanggap ang bayad ay agad siyang kumilos. Samantala, nagpunta siya sa bangko ng dating kliyente na tumangging magbayad ng kabuuang halaga ng presyo at nalaman na galing sa kumpanyang Hellline ang nagdeposito nito. Sinimulan niyang imbestigahan ng kumpanya upang malaman kung sino ang taong nasa likod nito. Sa ibang eksena, sina Bianca at ang kanyang team ay nagtungo sa kota ni Stoke. Habang papasok sila, sumabog ang mga bomba at tinamaan ng isang agent. Nagkaroon ng matinding bakbakan, ngunit sa huli ay nagawang makatakas ni Stoke sa kanyang kotse. Samantala, natuklasan ni Jackal sa mga larawan kung sino ang pinuno ng trust. Ang mga miyembro nito ay kasosyo sa negosyo ni Elias Fess, kaya lumalabas na si Elias ang nag-utos na ipapatay ang sariling ama. Sa ibang eksena, bumalik naman si Bianca sa headquarters at napagalitan ni O at gustong ipatigil na ang kanyang operasyon. Ngunit ipinakita ni Bianca ang maleta na nakuha niya mula kay Stoke. Mga parte ito ng baril at unti-unti niya itong binuo. At sinabi niya na ganitong klase ng baril ang ginamit ng sniper. Humanga naman sina O at Isabel at sumang-ayon na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Nagpadala naman si Bianca ng mensahe kay Allison tungkol sa pagkamatay ni Emma. Humihingi siya ng paumanhin at nag-alok na makipag-usap dito. Samantala sa Spain, sinabi ng ina ni Nuria na hindi normal ang madalas na paglalakbay ni Jackal. Ngunit hindi siya nakinig dito at sa halip ay tinawagan niya mismo ang asawa. Sa kanilang pag-uusap, sinabi niya na nakita niya ito sa isang taxi, ngunit itinanggi ito ni Jackal. Naghinala si Nuria at iginiit na mag-video call sila upang makita ang paligid ng kwarto. Pumayag si Nuria sa paliwanag nito, ngunit nananatiling nagdududa. Nakaramdam siya ng kagustuhang pumunta sa Amsterdam, ngunit tumanggi si Jackal dahil sinabi nitong marami siyang ginagawa. Inamin ni Nuria na pakiramdam niya ay may itinatago ang asawa sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap, nagtungo si Nuria sa opisina nito upang maghanap ng ebidensya ng pagtataksil. Pumasok si Nuria sa closet ni Jackal at natuklasan ang isang safety vault na nakatago sa sahig. Samantala, dumating sina Allison at Larry sa England para makita ang bangkay ng anak nilang si Emma. Si Larry ng mga sandaling iyon ay hindi maiwasang malugmok dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Nagpaalam naman si Allison na sandaling lalabas ng bahay upang sikretong makipagkita kay Bianca sa parke. Nang magkita sila, humingi ng paumanhin si Bianca, ngunit itinanggi ang pagkakasangkot sa pagkakakulong at pagkamatay ni Emma.
Pagkatapos ay hinihingi niya ang kinaroroonan ni Stoke at binantaan sina Allison at Larry ng pagkakakulong dahil sa pagtulong sa isang puganteng pumatay sa dalawang MI6 agents. Nagalit naman si Allison at hindi natakot sa banta ni Bianca, pagkatapos ay umalis ito ng walang paalam. Samantala, ng mga oras na yun, tumawag si Stoke sa kapatid niyang si Larry at may sinabi ito. Nang makauwi si Allison, napansin niya na may kakaiba sa kilos ng asawa. Sa kabilang banda, naghihinala naman si Larry na may itinatago ito sa kanya, kaya't kinuha niya ang telepono ni Allison. Laking gulat niya nang makita ang pagtataksil ng asawa. Mabilis namang kumilos si Allison at sinubukang tumakas, ngunit napigilan siya ni Larry at ibinalik sa apartment. Nawala naman sa katinuan si Larry sa sobrang galit nito sa asawa. Sa ibang eksena, sinabi ni Nuria sa kanyang ina at kapatid na si Alberto ang tungkol sa natagpo ang safety vault. Ngunit hindi nila mahulaan ang code para mabuksan ito. Iminungkahi naman ni Alberto na hanapin ang resibo ng safe para makahingi ng bagong code mula sa manufacturer. Samantala, ipinatawag si Bianca ni O upang palihim na pag-usapan ang leak sa nangyaring pag-raid kay Stoke. Sinabi nito na tanging sina Damian at Isabel lang ang nakakaalam ng operasyon, kaya binantahan siya ni O na huwag magtiwala kanino man. Samantala sa Spain, habang tinitingnan ni Nuria at ng kanyang ina ang plano ng bahay, natuklasan nila ang isang secret door sa loob ng cabinet na may malaking wall safe. Nang mismong gabing iyon, natanggap naman ni Jackal ang bayad mula kay Zena. Pagkatapos, nagtungo siya sa parking lot upang abangan ang driver ni Elias. Pinatay niya ito at nagpanggap siya bilang driver. Sa ibang eksena, nakakuha si Bianca ng resulta mula sa pag-hack sa cellphone ni Stoke at nadiskubre na nakipag-ugnayan ito sa isang tao na tinatawag na Jackal bago pa ang pamamaril kay Manford Vess. Sa araw ng libing ni Manford, sumakay si Elias sa kanyang convoy na napapaligiran ng mga bodyguard at pulis. Ilang sandali pa, biglang binaril ng kanyang driver na walang iba kundi si Jackal ang kanyang bodyguard at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Nagkaroon ng mahigpit na habulan, ngunit nagawang makatakas ni Jackal matapos ang madiskarteng pagmamaneho. Nang magkaharap sila, nakilala siya ni Elias at nagmamakaawa na handang magbayad kahit magkano para lamang mabuhay. Ngunit sumagot si Jackal na prinsipyo ang dahilan kaya siya nito papatayin. Pagkatapos, binaril niya si Elias hanggang sa mamatay. Naglagay si Jackal ng bomba sa kotse at agad na umalis. Sumabog naman ito pagdating ng backup agents. Samantala, nakatanggap si Bianca ng mensahe mula kay Allison na gusto nitong makipagkita. Sa ibang eksena, makikita naman si Nuria at ang kanyang ina na pinapanood si Alberto habang binubuksan nito ang safety vault. Ilang sandali pa, nagulat sila at hindi makapaniwala nang makita ang laman nito. Ang kanyang mga pang-disguise na kagamitan, iba't ibang passport, mga pera at armas. Lingid sa kanilang kaalaman, pinapanood sila ni Jackal sa kanyang security camera ng mga sandaling iyon. Samantala, ipinatawag si Bianca ng German intelligence tungkol sa pagkamatay ni Elias. Nadiskubre nila na ito ang nag-utos sa pagpatay sa sariling ama, kaya't pinaslang naman siya ng assassin nang hindi ito makabayad ng buo. Ngunit wala pang malinaw na balita kung sino ang assassin na ito na ikinainis naman ni Bianca. Sa ibang eksena, habang nagmamaneho, malalim ang iniisip ni Jackal kaya't napatitig ito sa isang ibon, dahilan upang mabangga ito sa isang delivery truck. Nag-alok naman siya na bayaran ng pinsala at ang isang buwang sahod ng driver upang hindi na lumaki ang gulo, ngunit tumanggi ito at tumawag ng pulis. Hininga naman si Jackal ng mga dokumento at pinabuksan ang kanyang trunk kung saan nakita ng pulis ang bag na may baril at pera. Agad na binaril ni Jackal ang pulis, mabilis na kinuha ang baril nito at inihagi sa driver. Nang masalo nito ang baril, mabilis na tinarget ito ni Jackal at agad na napatay. Sa isang iglap, mabilis niyang inayos ang eksena bago tumakas. Samantala, ipinatawag si Bianca tungkol sa nakuhang chatter na may bagong target, ngunit hindi nila matukoy kung sino ito. Sa mga oras na yun,
Nag-iisip sina Nuria, Alberto at ang kanilang ina na tawagan ng mga pulis. Ngunit tumanggi si Alberto na ipahuli si Jackal. Bigla namang nakatanggap ng tawag si Nuria mula kay Jackal at inanyayahan siyang pumunta sa Paris dahil marami siyang kailangang ipaliwanag. Pumayag naman si Nuria kahit na patuloy itong nagdududa sa asawa. Samantala, natunton ni Bianca ang isang dating sundalo na isang malupit na sniper at tinanong niya ito tungkol sa isang sniper na kayang tumarget sa mahigit 2 milya ang layo. Naghinala naman ang lalaki na malamang ay dating British Army ang hinahanap ni Bianca dahil wala siyang kilala o nabalitaan na kayang tumarget ng ganoong klaseng distansya. Ngunit bago umalis si Bianca, naalala ng lalaki na may isang maalamat na sniper na nagngangalang Alexander Dagen. Ngunit patay na ito mahigit 10 taon na ang nakalipas. Kahit duda man sa impormasyon, pinacheck pa rin ito ni Bianca kay Damian. Sa ibang eksena, dumating na si Nuria sa hotel ni Jackal at inamin nito na matagal na siyang nagsisinungaling. Ipinaliwanag niya na nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya bilang isang spy gamit ang peking identity, panunuhol at minsan ay illegal na gawain. Akala niya'y mapapakalma niya si Nuria, ngunit nagalit ito dahil inilalagay niya sa panganib ang kanyang pamilya. Sinabi naman ni Jackal na hindi sila madadamay at kapag natapos na ang huli niyang trabaho, magkakasama na silang tatlo. Pinangako din nito na hindi niya ito iiwan muli. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Sa ibang eksena, makikita si Larry na nakikipag-usap kay Allison tungkol sa kanilang mga nakaraan. Ngunit lumalabas na patay na pala si Allison habang nakahiga ito sa kama at katabi niya. Ginamit ni Larry ang telepono ni Allison para kontakin si Bianca at yayain itong magkita ng gabing iyon. Ilang sandali pa, dumating si Bianca sa tagpuan, ngunit siya'y inatake ni Larry. Nagawa niya namang makatakas at agad na nakatawag sa MI6 emergency line na nagkonekta naman sa kanya kay Agent Vince na isang matagal ng kaibigan na malapit lamang sa lugar na nagpapatrolya. Plano ni Bianca na iset up ito upang mahuli, ngunit tumigil si Larry sa paghabol sa kanya at biglang naglaho. Nakita na lang ni Bianca si Larry na papalayong naglalakad kaya agad niya itong hinarap. Inatake siya ni Larry, ngunit nakipaglaban si Bianca hanggang sa dumating si Vince kasama ang backup. Sa kabila nito, nakatakas pa rin si Larry gamit ang isang dumaraang barge para makatawid sa ilog. Pagkatapos ay dumiretso sila sa apartment ni Larry kung saan nila natagpuan si Allison na wala ng buhay. Wala namang bagong update si Bianca para kay Isabel na nagpapaalala sa kanya tungkol sa gulong sinusubukan nilang ayusin at hinihikayat siya na makakuha na ng resulta. Iminungkahi naman ni Bianca na isama na si Vince sa operasyon dahil mapagkakatiwalaan niya ito at pumayag naman si Isabel, ngunit pinaalalahanan siya na magbigay ng regular na ulat sa bawat detalye. Samantala, makikita ang bagong target ni Jackal na si Charles katatapos lang nitong lumangoy sa kanyang isla nang ipaalam sa kanya ng kanyang mga security tungkol sa kontratang inilabas para patayin siya. Inaasahan na ito ni Charles, iminungkahi ng kanyang mga tauhan na huwag na siyang dumalo sa river launch, ngunit naniniwala si Charles at ng kanyang assistant na napakahalaga ng okasyong iyon para ipagpaliban. Samantala, binisita ni Jackal ang lugar kung saan gaganapin ang river launch upang siyasatin ang gusali at ang mga pamamaraan ng seguridad nito. Sa mga oras na yon, may concert event sa loob ng venue. Napansin naman ni Jackal ang isang mataas na pwesto sa itaas ng entablado. Pumunta siya roon at kinumpirma na magandang vantage point iyon para sa kanyang target. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang buong bahagi nito dahilan para mawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog. Agad siyang kumapit sa isang wire para hindi tuluyang bumagsak. Sa kabutihang palad, nagsimulang magsara muli ang lugar kaya nakabalik siya ng ligtas. Dahil dito ay nahulog ang kanyang cellphone, ngunit may isang empleyado ang nag-alok na tulungan siyang hanapin ito. Tinawagan ng empleyado ang kanyang cellphone at natagpuan niya ito sa isang sulok. Nagpasalamat naman siya sa empleyado na nagngangalang Rasmus. Sa ibang eksena, pag uwi ni Bianca sa bahay,
Tinawag niya ang anak na si Jasmine, ngunit nagulat siya nang makita si Larry na may hawak na kutsilyo habang nakatutok ito sa anak. Agad na pinaputokan ni Bianca si Larry sa hita at bumagsak ito. Tinanong niya kung nasaan si Stoke, ngunit tumangging magsalita si Larry. Halos patay na ni Bianca si Larry, ngunit pinigilan siya ni Jasmine. Sa ibang eksena, pagbalik ni Jackal sa kanyang apartment, nakita niya si Sena na nakatayo doon. Nilapitan niya ito at tinitigan, at sa unang pagkakataon, nakita ni Sena ang mukha ni Jackal. Hindi naman sinaktan ni Jackal si Sena. Pagkatapos ay kinakabahan nitong ipinaliwanag na napakalakas ng impluensya ng kanyang mga employer at pinag-uutos ng mga ito kay Jackal na sundin ang utos at huwag kumilos ng walang plano tulad ng ginawa niya kay Elias. Nagpasya naman si Jackal na makipag-cooperate sa plano. Naglakbay silang dalawa sakay ng yate papuntang lungsod ng Tallinn, kung saan inalok siya ni Zena ng tulong para sa anumang kailangan niya. Pagkatapos ay nakakita si Jackal ng isang babae na may suot na prosthetic walking aid at agad nakaisip ng isang ideya. Samantala, nagkita sina Bianca at Vince sa ospital kung saan nakakulong si Larry. Habang nililinis nila ang kwarto, sinimulan ni Bianca na sindakin si Larry gamit ang unan hanggang sa halos mamatay ito. Sinabi niya na hindi nila papatayin si Stoke at ilalagay lang sila sa kulungan ng hanggang 5 taon kung magsasalita si Larry. Ngunit tumanggi pa rin si Larry, kaya ipinagpatuloy ni Bianca ang pagpapahirap sa kanya. Sa ibang eksena, makikita na muling nakipag-ugnayan si Jackal kay Stoke upang ipagawa sa kanya ang isang rifle. Bago muling makipagtransaksyon, nais ni Jackal na makasiguro na ligtas si Stoke dahil ayaw niyang sumugal, ngunit tiniyak naman ni Stoke na maayos ang lahat. Tinanong siya ni Jackal tungkol sa nangyaring insidente, ngunit ipinaliwanag ni Stoke na nagkaroon lang siya ng ilang hindi inaasahang bisita sa kanyang bahay na agad niya namang inayos. Ang tanging problema niya ay tinamaan ng kanyang braso, kaya't hindi niya kayang tapusin ang trabaho sa oras ng walang katulong. Dahil dito, inalok ni Jackal na tulungan siya nito. Sa kabilang banda ay isinuko rin ni Larry ang lokasyon ni Stoke sa Budapest. Ibinigay niya ang lahat ng detalye tungkol sa lugar na kanyang natatandaan, ngunit hindi niya na maalala ang buong detalye. Dinagdag pa niya na si Stoke ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa address ni Bianca dahil may kakilala ito sa MI6. Bumalik sina Bianca at Vince sa MI6 upang subukang matukoy kung saan nagtatago si Stoke mula sa mga detalyeng nakuha nila. Napagtanto rin ni Bianca na ang susunod na target ni Jackal ay si Charles. Sinabi nila ito kay O na agad na nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Stoke. Nag-alinlangan naman si Bianca na ibigay ang impormasyon, ngunit ipinaliwanag ni O na kakailanganin nila ang authority at logistic support na siya lamang ang makakagawa nito ng palihim. Sa huli, ibinigay ni Bianca ang lokasyon at nagplano si O na magkaroon ng nakahandang team para sa kanya. Kinabukasan, dumating si Jackal sa Budapest at sinalubong siya ni Stoke na napansin na mas payat pala si Jackal kaysa sa inaasahan niya. Pagdating nila sa compound, nakita ni Jackal ang hanay ng kanyang mga armas, pero ang isang military sniper rifle ang nagbigay sa kanya ng mga flashback. Ipinaliwanag niya na nais niya ng isang rifle na gawa sa buong plastic na may natatanggal na trigger at dapat magkasya ang lahat ng iyon sa loob ng isang prosthetic walking aid. Samantala sa Spain, gustong ipaayos din Nuria kay Alberto ang safe upang hindi malaman na pinasok nila ito. Ang hindi nila alam, pinapanood sila ni Jackal ng mga sandaling iyon. Pagkalipas ng ilang oras, sinimulan na ni Jackal at Stoke ang pagpiprint ng kanilang plastic na rifle. Nagpahinga sila sandali at naupo upang magkwentuhan. Tinanong ni Jackal si Stoke tungkol sa paglalakbay nito sa Belarus kung saan siya inatake. Sinubukang itago ni Stoke ang nangyari, ngunit iginiit ni Jackal na gusto niya ng kasagutan. Ipinaliwanag ni Stoke na inatake siya ng mga MI6 agents. Kabilang dito ang isang black English woman. Nagtataka naman si Jackal kung paano nakatakas si Stoke. Pinaalalahanan naman ni Jackal si Stoke na may mangyayari sa kanya kung hindi siya mananatiling tahimik. Ikinwento ni Stoke ang tulong na nakuha niya mula sa isang hindi kilalang numero na nagsabing lumabas na agad siya ng kanyang bahay. Samantala,
nakuha na ni Bianca ang lokasyon ni Stoke at agad siyang umalis. Kasabay nito, natapos naman ni Jackal at Stoke ang ginagawa nilang rifle at tinuruan siya nito kung paano i-assemble ang mga bahagi nito. Naisubukan ni Jackal ang kanilang ginawa kaya ibinigay ni Stoke ang susi ng kanyang kotse at direksyon kung saan pwedeng gamitin. Sinunod naman ni Jackal ang mga bilin ni Stoke patungo sa isang masukal na lugar. Isinabit niya ang isang pakwan sa puno at mula sa malayong distansya, gumamit siya ng lubid upang patatagin ang kanyang rifle. Nagpaputok siya ng ilang bala para ayusin ang scope. Pagkatapos ay gumamit ng espesyal na bala na tuluyang nagpasabog sa pakwan. Samantala, dumating sina Bianca at Vince sa Budapest at nakipagkita sa kanilang team upang dakpin si Stoke. Habang pabalik naman si Jackal kay Stoke, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nuria na nagkukunwaring maayos ang lahat. Habang sila'y nag-uusap, nakita ni Jackal ang isang pamilyar na babae. Agad niyang sinundan ang sasakyan nito hanggang sa nakita niya na pumarada ang mga sasakyan nila sa gate ni Stoke. Agad niyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa di kalayuan upang mabantayan ang mga ito. Makikita naman naghahanda sina Bianca at ang kanyang team upang i-raid ang compound ni Stoke. Kasabay nito, pinutol nila ang kuryente ng buong bahay. Mabilis na kinontak ni Jackal si Stoke upang balaan tungkol sa papalapit na team at sinabing linisin ang lahat ng ebidensya at umalis. Pilit na binura ni Stoke ang kaya niyang burahin ng mga files bago kumuha ng baril. Narinig niya ang mga taong papalapit sa bahay kaya agad siyang nagpaputok. Ngunit pinasok ng grupo ni Bianca ang silid at sa huli ay nadakip nila si Stoke. Itinali nila ito at hiningi ang impormasyon kung sino si Jackal, ngunit tumanggi si Stoke na magsalita. Naghalungkat si Bianca sa isang bag at napagtanto niya na nandoon mismo si Jackal. Pinaghihinalaan niyang babalik ito kaya inalerto niya ang kanyang team na magbantay habang sila'y naghihintay. Gusto ring malaman ni Bianca kung sino ang spy, ngunit tumangging magsabi si Stoke. Ibinunyag ni Bianca na pinahirapan niya si Larry para makuha ang lokasyon ni Stoke at plano niyang ikulong silang dalawa habang buhay. Galit na tumayo si Stoke, ngunit bigla siyang binaril sa ulo ni Jackal. Natagpuan naman ng team ni Bianca ang kinaroroonan ni Jackal at agad na rumisponde. Ngunit mabilis na sumakay si Jackal sa kabayo at agad na tumakas. Hinabol naman siya ni Bianca at Vince sakay ng kotse habang nagpapaputok. Pumasok naman si Jackal sa kagubatan, ngunit natamaan siya at nahulog mula sa kanyang kabayo. Huminto sina Bianca at ang kanyang team sa gilid ng kagubatan. Sinubukan nilang pumasok, ngunit binaril ni Jackal ang isang agent sa vest nito bilang babala. Halos mapatay siya ni Bianca, ngunit muling tumakbo si Jackal. Inis na inis naman si Bianca dahil hindi niya pa ito natamaan. Tumalon si Jackal mula sa isang bangin papunta sa isang ilog at pinaputukan siya ni Bianca gamit ang lahat ng kanyang bala sa kanyang magazine. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw si Jackal mula sa ilog, nanginginig sa lamig. Naglakad siya patungo sa isang tila abandonadong kamalig upang makasilong at makapagpahinga. Ngunit habang natutulog siya ay bigla siyang binugbog at itinali ng isang misteryosong tao. Itutuloy natin ang kwento sa susunod na upload, kaibigan. Ngunit bago yun, baka naman pwedeng pa-like at pa-subscribe na rin sa ating munting channel. Pakitype na rin sa comment section ang salitang Jackal para malaman ko kung interesado ka pa sa susunod na kwento. Sana'y nagustuhan mo, kaibigan, ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka